beloved Boss Mike Cervera. Si Heart Evangelista, mga kababayan, ay tila ba mga kababayan oo, nako, apektado na ho mga kababayan, ha? Trending na naman online si Pasig Hindi yan. Effect na nga ang kinalalabasan. Pakinggan nyo maigi ito mga kababayan ko, ha. Ito hong si Heart Evangelista, mga kababayan, ay talagang apektado na rin ho. Tila domino effect na nga ang kinalalabasan ng pagkakadawit ni Senator Chis Escudero sa isyu ng korupsyon. Nako, no? Ang hirap, no, mga kababayan. Kahit na tatay mo yan, asawa mo, jowa mo, o ano pa man, partner mo, kapag ka na-issue ho mga kababayan sa korupsyon, at talagang ang taong bayan hanggang kasulok-sulukan ng mga picture na pinopost mo ay talagang pinupuntahan tapos ibabash ka, mga kababayan. Ganun ho ngayon ang nararanasan netong si Heart Evangelista, mga kababayan ko. Kawawa naman, Kawawa naman. Ito na. Isa sa apektado ay ang career ng kanyang misis na si Heart Evangelista. Nako. Sa isang social media platform, usap-usapan ang umano'y deleted advertisement post ng isang brand partner ni Heart. Nako, iniwan na siguro mga kababayan ng isang brand na imbis mga kababayan kumikita pa ng maayos, eto nawalan pa yata, nawalan ng kita mga kababayan. Habang may ilan ang nagsasabi na fini-filter na rin ang mga negative comments sa mga post ng politiko wife. Nako, ayaw na. Apektado na Ayaw nang makakita ng pambabash, mga kababayan ko. Kayo naman, pigil-pigilan nyo na. Oo. Si Chis Escudero na lang ibash nyo. Wag na tong si Heart Evangelista. Kasi mga kababayan, baka mamaya, kung ano mangyari, mawalan ng mawala sa sarili. Mawala layasan ng kabaitan, Baka kung ano na maisip niya. Sa live streaming ng fashion icon, sinabi ni Heart na hindi muna siya dadalo sa Fashion Week dahil sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Nako. At sa parehong live stream, Kinakaharap ng bansa o kinakaharap ng asawa mo? Magkaiba yun, Magkaiba yun. Oo. Payat po. Sayang, ganda pa naman. Oo. 'Di ba? Mga kababayan ko, issue daw ng bansa. Hindi. Issue ng asawa mo. Yun. 'Di ba? Issue ng asawa mo. naglabas siya ng pagkadismaya sa mga kumukwestiyon sa kanyang lifestyle. Nako. Plano raw niyang magsampa ng kaso sa mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. Eto na naman mga kababayan, lagi na lang Lagi na lang ang pambanat Kaso-kaso. Ano po? Kaso rito, kaso doon. Nako, Diyos ko. Tawang-tawa ngayon si Pia. Worst back kay Heart. Oo. Magkaaway ba sila? Magkaaway ba sila? Sharma, thank you naman. Chris Mendoza. Magkaaway ba sila ni reality? Ni Pia? Ganun ba? Divorce mo na kasi, Heart. Oo. Peanut butter ka na lang. Peanut butter talaga. Oo. Wala Mga kababayan ko, talagang nadadamay itong si Heart Evangelista pagdating dito sa issue ni Chis Escudero, Sa katunayan, Anya, milyon ang kinikita niya sa pagiging brand partner sa Fashion Week. Nako, balita naman, merong mga nagpapakalat, na eto pa lang si Heart Evangelista ay, nanunuhol daw, di umano, para humaimbitahan sa Fashion Week. Oo, at nagbabayad din ng mga ticket para ho doon sa harapan. Oo, para kapag may mga kaibigan na manonood, yun daw pong, yung VIP area, yun po yung uupuan. So mga kababayan ko, ewan ko kung gaano katotoo yun, Siguro dahil pwedeng totoo, pwedeng hindi. Dahil sa nangyayari nga ngayon na issue nila ng kanyang jowa na si Chis Escudero. Malay ba natin kung totoo yun at kung hindi rin. Pero mga kababayan ko, isa lang ang sigurado. Apektado na ho ang buhay ng mag-asawang ito, mga kababayan. Apektado na ho
si Heart Evangelista sa pambabash ng taong bayan dahil nga po sa kinakaharap na issue ni Chis Escudero. Ano po? Dahil nga nasasangkot sa pangungurap, pagnanakaw sa bayan. Yan. Kaya't malaking financial at personal sacrifice ang kanyang desisyong hindi muna dumalo rito. Paano? Paano ka dadalo? Maraming nagagalit sa'yo. Diba? Maraming nagagalit to, mga kababayan ko tulad na lang ho, mga kababayan. Pagdating sa mga ganitong usapin, laging ang pambara nila magdidemanda. Magdidemanda. Kung hindi totoo na nagnanakaw, yung mga asawa nyo, pamilya nyo, sa kaban ng bayan, siguro sagutin nyo ng diretso. Hindi yung pangbabanat nyo, demanda. Parang si Joel Villanueva, di po ba mga kababayan ko? Parang si Joel Villanueva. Ngayon ho mga kababayan, buhay pa pala yung tatay niya. Yung brother Eddie Villanueva. Buhay pa pala yun. Ngayon ho mga kababayan parang si Heart Evangelista din ang peg niya. Parang si Heart din ang peg niya. Bakit, Boss Mike? Wala, nagbabanta ring magdidemanda tingnan nyo. Pangalan ni Senator Joel. Tingnan nyo mga kababayan ko. Akala ko Senate hearing. Simba pala ito. Amen. Tingnan nyo mga kababayan. Pakinggan ho ninyo. Itong sinasabi nung tatay ni Joel Villanueva. Mukhang nagsumbong na mga kababayan. Si Senator Joel Villanueva mukhang nagsumbong na sa tatay niya. Hindi na siguro din kinakaya yung pambabash ng taong bayan sa kanya. Dahil ho mga kababayan ko, alam nyo naman na sangkot din sa napakaraming issue ng mga katiwalian itong si Joel Villanueva. Sinaming pangalan ni Senator Joel. Si Joel nagnakaw na. Tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Kita nyo mga kababayan ko, ang pinangangahas mga abogado daw nila. Dahil daw mga kababayan, bakit dinadamay daw si Joel Villanueva? Pero mga kababayan, tama ba yung ganito? Ako mga kababayan parang masyado kong nabubisit sa ganito Yung po bang parang, ayan na nga, binanggit na ho yung pangalan ng dyan sa Senado, mismo si Joel Villanueva ay tumanggap ng milyong-milyong pera na panuhol, galing sa pangungurakot nila. Abay, parang ito pang si matandang Villanueva ay nagbabanta pa. Na hindi nyo kakayanin ang aming mga abogado. Nako, Diyos ko po. Grabe, no? Ganyan lang mga kababayan para hindi mabash. Hindi mabigyan ng mga reaksyon itong mga ginawa ni Joel Villanueva na pagtanggap ng mga suhol, mga kababayan ko. Pero mga kababayan ko, pakinggan ho ninyo. Ito na. Tumatag kang mabuti. Kaya lang, baka hindi ka abutan ng mga lawyers namin. Nako, kita nyo mga kababayan ko, abogado na ho yung pinanghaharap ng mga Villanueva sa mga tao na tumutuligsa sa kanila. Pero tandaan mo to. Kita nyo? Yan. May pagbabanta na ho, mga kababayan ko. May pagbabanta na ho. Pagbabanta? Nagbabanta na, pati yung tatay niya. Abe, parehas sila ni Joel Villanueva, Parehas na magaling magbanta. Siguro style nila. Pero tandaan mo to. Kita nyo? Yan. Kita nyo mga kababayan, sino ba ito? Di ba si Bryce yan, mga kababayan ko? Si Bryce, tignan nyo ho, mga kababayan. Bakit? Ganon, nasalita na itong matanda. Imbis na magmisa, imbis na magturo ng magandang aral sa harap ng kanilang mga membro, ito ang tinatalakay. Mukhang nagiging defensive, mga kababayan, sa mga issue ni Joel Villanueva, itong matandang Villanueva. Yung matanda ho, mga kababayan. Kamali ka, bata. Kita mo, nagkamali ka, bata. Para bang mga kababayan ko, para bang apektado na rin tong si Joel Villanueva, pati yung tatay niya mukhang nagsumbong na. Alam niyo ho yung bata na inaaway sa eskwela, uuwi ng bahay para ho magsumbong sa magulang niya. Parang gano'n, sumbongero ka pala Joel Villanueva Hindi mo ba kayang ipagtanggol yung sarili mo?
nakakahiya naman sa mga nakakakilala sa'yo. Oo, biruin mo, nagsusumbong ka sa tatay mo. Anong klase yan? Senador ka, hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo. Eh baka naman pati dun sa napapa-issue sa yung chika bebe. Nagsusumbong ka rin. Anak ng pating ano ba yan, klase. Mga kababayan, daig pa bonjing, daig pa bonjing. Naku, grabe, nakakahiya. Oo. Baka akala mo, makakatakas ka sa sumpa ng Diyos. Nako, tignan nyo, ginamit pa ho mga kababayan, yung, alam nyo dito ako visit mga kababayan, takot na siya, Boss Mike, sabi, dito ko visit yung gagamitin po, yung pangalan ng Diyos, sa katarantaduhan nila. Bakit ganon? Ano na ang pagkakaiba nyo kay Kibuloy? Kung pati yung pangalan ng Diyos ay gagamitin ninyo sa issue na kinakaharap ninyo, dapat wag nyong gagamitin. Joel Villanueva, yung tatay mo, tignan mo. Mukhang nawawala na rin sa wisyo. Pati yung pangalan ng Diyos, gamit-gamit na neto. Parang wala nang pagkakaiba kay Kibuloy. Di po ba, mga kababayan ko? Wala na hong pagkakaiba kay Kibuloy. Oo, na dahil nga sa dami ng niyot-yot niya, sa dami ng ginahasa ni Kibuloy na mga babae, mga kababayan ko, para mailigtas ang sarili, gagamitin ang pangalan ng Diyos para sabihin na sila'y malinis. Grabe. Nakakahiya, mga kababayan ko. Nakakahiya ho itong mga ito Pasalamat ka na born again si Brother Eddie. May paganon pa mga kababayan kong habol Pasalamat ka na born again, mga kababayan. Ibig bang sabihin kapag kayo nakapanig, kayo nakapaloob, kayo mga nakapasok dyan sa mga ganyang klaseng sekta, relihiyon o ano pang tawag ninyo, ibig ba sabihin lahat kayo matutuwid? Naku, mga kababayan ko, marami nang nagganyan. Marami nang nagsabi na sila ay matutuwid pero mga walang ya. Di po ba? Mga walang ya. Oo. Yung mga gamit-gamit ang mga relihiyon nila, mga kababayan ko. Tapos sasabihin dahil nga nasa nakapaloob sila o membro sila ng ganyang relihiyon, ganireng relihiyon, sila'y matutuwid na. Naku, Diyos ko, karamihan mga magnanakaw yung mga yan. Maniwala kayo, yung gumagamit ng pangalan ng Diyos, ng Biblia, ng salita ng Diyos, ng relihiyon daw na tinayo. Ni bro, ay mga kababayan, sila daw ay hindi makakagawa ng kasalanan, naniniwala kayo doon? Tapos mababalitaan nyo mga kababayan ko, sangkot sa mga pangungurap. Hindi lang isang beses, hindi lang 2 beses, kung hindi maraming beses nasasangkot. Kita nyo mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike